Ito may tanong si Jero Wapeng, bakit daw may confidential intel fund si Inday Sara during DepEd secretary siya? Sinasabi nila, is it necessary to have intel and confi funds? You know, this is a non-issue. The confidential intelligence fund was approved by Congress and signed by the President. So, bakit nila sinisisi ito kay Inday? Kung mali ito, dapat inilaban nila yan. Why are they questioning this after the fact? They should, inilaban nila yan noon. Okay. So bakit may confidential intel funds? Ibig sabihin, may pinaggigamitan. Inilaban nila yan. Sinabi nila kung saan gagamitin, kung para saan, during the hearing ng budget. So this is a non-issue. You know what? Kasi pwede naman nilang ibigay kung feeling nila hindi karapat. Ganito yan ha. Wala pong batas kung sino lang ang department ang dapat may confidential intelligence fund. Yun ang sabihin niyo unang-una. Tanungin niyo sa kanila, is it your opinion or is it a law na dapat wala ang Department of Education? Yun ang unang-unang pang-rebut. Pag sinabi nila na opinion lang, so your opinion is not counted because budget is legally is approved by law. Hindi counted kasi ang valid lang ang opinion pagdating dyan would be the legislators and then secondary would be the president kung gustong bigyan ng president ng share ng confidential fund niya yung ibang mga agencies. Yeah, exactly. Ngayon, kung nag-aalboroto sila, wala namang batas na nagbabawal. So yung necessary in terms of what? Of law, of your opinion? Your opinion it's not counted. Because your opinion is not the one that decides who gets confidential fund or not. Or not. Ngayon, kung bakit niya kinailangan. Kasi nga, sinabi na yan ni VP Sara noon, nila. Ginagamit nila yan kasi nga maraming nag-grooming, sexual, for drug trafficking, and for NPA recruitment. So, kailangan nila ng confidential intelligence fund in order to actually do this needed work. Kailangan niya protektahan yung mga estudyante from grooming of all sorts. Tanong mo dyan sa mga kadebate ninyo, ikaw ang DepEd Secretary, how will you protect students from being groomed for sexual grooming, NPA recruitment, and drug trafficking recruitment? Tanungin niyo sa kanila ha, hindi ba kailangan mo ng intelligence work? Sabihin nila na PNP daw yung responsible niya. Hindi nga, siya nga may hawak ng, siya ang nangangasiwa ng public schools. PNP ba nangangasiwa ng public school? Tanungin niyo dun sa mga nagtatanong sa inyo. Ang PNP ba nangangasiwa ng public schools? No. So si Inday ay binigyan siya ng responsibilidad. Siya ang mangangasiwa ng public schools. So she knows what it takes in order to actually protect children from being groomed. So she requested for confidential intelligence funds. Ngayon, tanong niyo sa kanila, kung ikaw magulang ka, mas gugustuhin mo ba na yung nangangasiwa ng public school ay gumagawa ng intelligence work in order to prevent grooming or hindi? Ganun lang ang rebuttal, and I thank you all. Anyway, just to add dun sa question ni Jero tungkol sa confidential fund at saka intelligence. Yung confidential fund kasi yung confidential fund civilian agency nagkakaroon yan Para magkaroon ka ng confidential fund, it should be your agency. It must be provided in the charter of your agency that you are entitled for a confidential fund. So for example, usually kasi yung mga government offices, chartered yan Ibig sabihin mayroong batas na nagtalaga para dyan sa government agency na yan. So meron tayong mga ilang government agency na kung saan ginrant sila na magkaroon sila ng confidential fund by law. So anong effect nun? Automatically yun. So ibig sabihin, pag nag-request sila ng budget nila, they can request a budget for the confidential fund because by law, they are entitled to it. Okay? Yes. They are entitled to it. Okay, ngayon, kapag wala kang charter na nag-authorize na pwede kang mag-request ng confidential fund, pwede ka pa rin bang magkaroon ng confidential fund? Pwede pa rin. As long as you would be able to convince the legislator that it is absolutely necessary. Yun nga lang, hindi ka makakakuha niyan taon-taon kasi hindi ka naman entitled. Hindi ka automatic na makakakuha niyan. Kasi nga, always remember, every budget is a law.
So, nung Mm-mm. inaprubahan na may confidential intelligence funds yung DepEd under her term, that was a law that she will have a confidential intelligence fund during that time, during that year. During that time, during that year. Ngayon, yun yung difference noong mga government agency na entitled sa confidential fund. Kasi every year, they will have confidential funds regardless. So, kasi part yun ng operational ganyan. Mga ganong etos. Ngayon, kung kunwari hindi nakakuha si Inday ng confidential fund, let's say yung for the sake of argument lang, let's say yung OVP at saka yung DepEd are both not entitled to confidential fund base dun sa charter nila. Okay, walang problema. So, nag-request si Inday ng confidential fund, hindi siya binigyan. Kumari lang to ha, nag-request siya nung budget deliberation, sabi niya, hindi kasi meron akong gustong gawin dito. Hindi siya binigyan. Okay. Pwede pa bang magkaroon ng confidential fund si Inday? Oo. Pagka binigyan siya ng confidential fund ng presidente, kasi di ba yung presidente entitled dyan sa confidential fund. Ngayon, kung kunwari si Inday, hindi ako binigyan ng pera dun sa sa GAA, hindi ako binigyan ng pera dun. Pero Mr. President, talagang matindi ang problema ko at matindi ang pangangailangan ko, kailangan ko talagang gawin to. The president can actually release budget from his own confidential fund and give it to another office, another executive office. So magkakaroon pa rin siya ng confidential fund. Kaya yung sinasabi kasi na na hindi necessary. Hindi kayo ang magde-decide kung necessary yun or unnecessary yun eh. Kasi nga unang-una dahil confidential nga yung nature na to, you will have to justify kung sino yung magbibigay ng confidential fund, kung bakit siya necessary. So, ngayon, ang worry kasi nung iba is that yung confidential fund kasi hindi siya public kasi confidential nga hindi natin alam kung paano ginagastos. Well, yun talaga yung problem ng confidential fund kasi yun yung nature niya. So ngayon, if your problem is about confidential fund na hindi masyadong malinaw kung paano ginagastos and you want certain level of transparency with how it should be spent, I don't know, maybe there should be a declassification system na parang, pwede ba yung mga confidential funds na pinagkagastusan natin 10 years ago, pwede bang automatically declassified na yan? Para malaman natin kung paano ginastos, para malaman natin efficiently kung paano nila ginastos. I mean, yung mga ganong etos. But if you're going to talk about certain level of transparency pagdating sa confidential fund, you have to talk about it across the board. Do we hear that kind of conversation with the confidential funds of Inday Sara? Yun nasasabihin ko sa mga pink, putang ina nyo, ang pinag-iinitan nyo lang, confidential fund ni Inday. Gusto nyo transparency, pero gusto nyo transparency lang ng confidential fund ni Inday. Bakit ganun? Hindi lang naman siyang merong confidential fund sa buong sistema ng gobyerno. So if you want to talk about confidential fund, if you want to talk about certain level of transparency sa confidential fund, you talk about it in general terms. At pagdating dyan, tatamaan ng lahat ng mga government official na humahawak ng confidential funds. You want full disclosure of confidential funds? Then the classification of confidential funds should be part of the conversation. Na meron ka bang narinig na kakamping na nagsasabi na parang, dapat yung mga pinagkagastosan ng confidential fund 10 years ago, 20 years ago, 30 years ago, dapat dinideclassify na yan. Diba just like what they're doing in the US? Na yung meron silang mga government program na matagal na that they are declassifying. Kasi nga, importante sa kanila yung issue ng transparency, kineme, ganyan. So since wala nang reason para itrato mo na confidential yun dahil tapos na yung programa, maaring nag-fail, maaring nagtagumpay, maaring for some reason. And the issue on transparency becomes more important rather than yung kung ano man yung mga secret na nandun sa confidential fund. Do you hear them talking about this? Hindi. 'Di ba? So, yun. Ang number one na rebat ko dyan is, kasi pag nagsalita naman kayo tungkol sa confidential fund, ang babaw ng pag-intindi. SAS Joey LGBT ally ba si Inday Sara? Yeah. Oo, ano? Actually, more than that, I would like her to exert that side of her. To be honest. Actually, medyo nakinabahan ako sa kanya noon, yung parang feeling ko para papunta na siya sa gender ideology. So more than that, I like her to be babaeng bakla yan si Sari. Oo. Di ba meron nga siya yung isa sa mga recipients ng Magnegosyo Kataday is an LGBT business.
Mm-mm. So, ako, I don't think that is one of the things that she should focus in her presidency. I'm really sorry. But, wala naman kayong kailangan gawin. Wala naman kailangan ninyo. Kailangan nyo ng... Bakla, meron ng recognition ng legal effect ng same-sex partnership when you are cohabitating. Ano pa gusto mo doon? Di gusto mo pang, girl, okay na yun. Do you know that latest decision ng Supreme Court? Sabi ko, ang galing ng decision na to So, yun na yun. Mm-mm. There is already a legal consequence of same-sex partnership recognized by the Supreme Court na pag nag-cohabitate kayo So, same-sex partners who are cohabitating are legally considered as live-in couple. Oh, really? So magko-co-ownership sila. Parang Yes. yung mga live-in partner na heterosexual na Yes. magiging co-ownership yung property regime. Yes. Kung cohabiting kayo, ang effect kasi nun, kung kunwari kami ni Sas, nag-cohabit kami ni Sas, si Sas yung kumikita ng pera. Tapos ako maganda lang ako sa bahay, ganyan-ganyan, luto-luto, pinupunasan ko lang yung pawis ni Sas, ganyan. Pagkatapos, binili namin yung property, yung bahay na tinitira namin at the time na magkasama kami. Ganon. So ngayon, pag umalis ako dun sa bahay, I would say na, hindi, dalawa tayong binili natin yan together Nung magkasama tayo nung binili natin yan. Paano mo masasabing binili mo yan? Pera ko lang naman ang ginamit ko dyan. Kasi pagka cohabitating kayo, you will be considered as co-owners of kasi you cannot put value of my pag-aasikaso sa'yo, yung mga ganun. So, ibig sabihin, bakla, yung gusto mo na may legal recognition yung partnership mo, meron na. Kung yun yung habol mo, meron na. Under Article 148, sabi ng Supreme Court, Article 148 ng Law of Cohabitation is not gender-specific. Hindi siya gender-specific. Mm-mm. It is actually applicable to couples who are living together who are not allowed to legally marry. Yun lang rin naman yung effect na gusto ng mga same-sex marriage That Exactly. they're Na going to kailangan have the same benefits of cohabitation. So, nilalaman mo pa. Ano ba? Wala na nga naririnig ngayon na tinatanggal sa trabaho dahil LGBT. Kita mo yung mga issue na lang ngayon, tinawag na sir or hindi pinapasok sa toilet or ganyan. Bakla hindi na siya nakakaantig ng puso't damdamin. Parang pag titingnan mo yung nangyayari sa Pilipinas, parang what if yung property partner mo may properties na before hindi yun kasama sa co-ownership, yung hindi kasama yung sa cohabitation together. Sa together lang. Actually, kung ako dito sa mga bachelors, mas maganda tong cohabitation kaysa ipaglaban niyo yung marriage tapos walang divorce sa Pilipinas. Ay, bakla. Limas ang pera mo limas ang pera mo kasi dito sa cohabitation, meron tong strict requirements Kailangan pa i-register nyo pa nagko-cohabitate kayo. Kailangan pa may documentation, etc. So, mas maganda to kasi itong cohabitation kasi it takes partnership seriously. Kasi sa marriage, bakla, once na naging legally married ka, wala silang pakialam kung how exactly your partnership is. Correct. Hati ang lahat. Hati yan lahat. Ay na siya, girl. Okay na yan. Mag-focus na muna tayo sa pangkalahatang nagbe-benefit lahat. Focus muna tayo doon kasi okay na naman kayo. Hindi. Kailangan ba lahat ng effort nakafocus sa inyo? Girl, okay na. I-focus natin ang effort dahil ang bansa natin ay mas may malaking problema kaysa sa hindi ka pinapasok sa CR or tinawag kang sir. Correct. Focus tayo sa mas malaking problema ng buhay. Mas malaking problema ng Pilipinas. And I thank you all. Actually, may nag-message sa akin. Isa lang daw yung reklamo ng mga tao kay Inday. Masyadong fair. So parang kahit yung mga close sa kanya, hindi talaga nakakakuha ng favor. Parang marami raw nakaka-feel na, alam mo yung wala silang advantage pagdating sa procedure kay Inday kasi you have to go through the same dun sa mga hindi kilala ni Inday. Hindi talaga yung allergic si Inday sa allergic si Inday yung na pakiusap. Oo, at saka yung FC, allergic siya sa FC, sa feeling close. Yun daw yung niya. Kaya parang hindi siya yung nagbibigay ng favor sa mga kakilala, ganon. Pumipila nga sa 7-Eleven kaya let's practice what she does. Kung di pa siya pa special, ganon din tayo at wag papaareglo, sabi ni Fudge. True. Hindi, I really think na Inday, she just have to continue the Duterte brand of leadership.
Kasi, yan eh, branded na yan eh. It's already established brand, established style, we know it. We know it, we experience it, Filipinos experience it, and Filipinos like it. Well, except the kakampings because they don't really like anyone except themselves. Anyway, tuloy lang niya. You just have to shine. Ay, teka, may ano pala ako. Di ba tinanong ko sa'yo kanina kung ano yung impactful na achievement ni Inday for you? Sa akin, same rin. Yun yung sa ano, yung mga trade deals na finorge ni Inday as a Regional Development Council leader. Tapos yun, yung debt-free. Pero meron pa akong isa. Yun, medyo bias ako doon. Kasi I came from a family of teachers. So, mga tita ko, tatay ko, marami talaga kapatid ko, marami talaga sa amin, sa family namin, mga teachers. So, yung policy na 30-day uninterrupted na summer vacation. Kasi syempre naririnig ko yung mga complaint ng mga kamag-anak ko, na grabe yung workload, grabe ang pagod, yung mga ganun. Tapos from school, uuwi sila, bit-bit pa nila yung trabaho nila sa bahay, yung mga ganyang etos. And yung 30-day uninterrupted na bakasyon is really, really something that they need. Dahil grabe na yung, nung nagsimula yung K-12. Dahil nga experimental yung K-12 na yan. Sobrang grabe yung workload na binigay sa mga kaguruan. Kasi nga parang kailangan mo mag-gather ng data kailangan mo mag-gather ng maraming information, ganyan. Kasi alam mo na darating yung time that you have to evaluate the K-12 program. So, yun. Sabi ni It's Fudge, same Miss Joey, retired teacher mama ko, and noon kahit summer, nagpipintura sa school. Totoo. Tapos alam mo yun, yung parang hindi sila makasama sa mga lakad. Kasi kahit bakasyon, baka ipatawag sila. Parang finally, may nagbigay rin ng importansya dun sa mga teachers na tao lang rin po sila napapagod.